Tama na po, Tay. Hindi si Luis ang may kasalanan. Ako po ang nakasunog ng sinaing, hindi po siya. Siguro naman, matututunan nyo na ang leksyon. Huling babala, Lando. Bitawan mo ako at pakakawalan mo ang mga bata. Umakyat na kayong dalawa. Pag nakita ko kay Sagdan, isa o dalawa dito sa mga kasama ko magbabayad. Maliwanag ba? Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Isang magandang paalala para sa mga taong mapang-abuso. Hindi lahat ng mahaba ang pisi at tahimik lang ay walang laban. Minsan, nagpapasensya lang talaga sila. Pero kung sobra-sobra na, kahit sino naman siguro, mapapatid ang pisi, hindi ba? Nangyari ang ibabahagi ko 1 dekada na ang nakalipas. Noong mga bata pa lang kami ng kambal ko. Matagal na panahon na ang lumipas, pero hindi ko malilimutan ang mga nangyari. Ako si Isa, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tama na po, Tay. Hindi si Luis ang may kasalanan. Ako po ang nakasunog ng sinaing, hindi po siya. Talaga? Hindi yun yung nakita ko. Luis, bakit nagkanda leche-leche yung pagkain? Pasensya na po, Tay. Aba, hindi ka talaga sasagot kung sino? Kinakausap kita. Sumagot ka! Ako po, Tay. Ako po may kasalanan. Sinabi ko na nga ba eh, wala ka talagang kwenta. Pero ako po yung hindi nakabantay kaya nasunog. Hindi po si Luis. Gusto mo ikaw din. E di sige Luisa, yan ang gusto mo, di ba? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan sa pinto? Lumapit ka dito. Wag si Isa, Tay. Ako naman po talaga yung nakalimot na sinaing. Ang daming palusot. Akala nyo hindi ko alam ang ginagawa nyo? Pinagtatakpan nyo ang isa't isa. Parehas kayong lumapit dito. Pero, Tay. Ayaw nyo sumunod? Lalapit kayo dito sa akin o akong pupunta sa inyo. Mamili kayo. Hindi kami makapagsalita sa takot. Lalo na kapag ganito ang boses at galit niya. Wala na kaming magawa kundi sumunod. Talikod! Ngayon na! Ang kakapal ng mukha nyo. Di na kayo nakontento sa pag-ubos ng pagkain dito. Hindi pa ayusin yung luto. Ano bang inaambag nyo sa bahay na to? Lamon lang kayo ng lamon. Kayong dalawa, palamunin lamang kayo, pabigat pa! Buwisit! Buwisit talaga kayo. Panira ng araw. Ligpitin nyo tong lahat ha. Wala akong makikitang kalat pagbalik ko. Isa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kapag may nangyari, huwag ka masyado makulit. Ako nang sasalo. Tapos ano? Puro ikaw yung parurusahan. Ayoko na pag-usapan to. Ligpitin na natin. Ingatan mo yung kamay mo sa bubog. Hindi nga pwedeng ikaw lang ang laging bugbog sarado, okay? Lalo na kapag kasalanan ko naman talaga. Para saan pa kung kuya mo ko? Ay naku, ilang segundo lang naman yung agwat natin ah. Haha, ganun na rin yun. O sige, tawa ka pa. Yan tuloy, naunat yung sugat mo. Pinakaayoko talaga pag sa likod eh. Hindi na naman tayo makakatulog ng maayos nito. Siyempre sa likod, para hindi kita agad ng mga tao. Parang di ka pa nasanay. Siyempre malaking gulo pag nakitang binubugbog yung mga anak ng hepe ng pulis, di ba? Kaya nga eh. Hindi ba pwedeng ibulgar natin yung nangyayari sa atin? Hanggang kailan tayo magtitiis? Isusumbong kanino? Sa pulis. Gusto mong mga kabatak ni tatay sa presinto yung makadampot ng reklamo natin?
Alam mo magiging resulta nun. At hindi yun maganda. Mas malala. Baka salvage pang abot natin. Eh di subukan ulit nating tumakas. Kung paplanuhan naman natin ng mas mabuti. Tapos mas mabilis tayo kumilos ngayon. Alam mo na kung bakit. Gusto mo ba ipaalala ko sa yung nangyari nung huling beses tayo nagtangka? Hindi, ayoko nang maalala yun. Pero kailangan na nating umalis, Luis. Lalo na bakasyon ngayon, hindi tayo makakapagtago sa eskwelahan. Maniwala ka. Kung pwede lang, gagawan ko ng paraan. Meron pa ba tayong maaasahan? Ganito na lang ba tayo lagi? Umiling na lang ang aking kambal. Bawat taon, lumalala ang ugali ni tatay. Bawat taon, iniisip namin kung paano kami makakawala sa poder niya. Pero wala talagang pag-asa. Sa puntong ito, desperado na kami ng aking kapatid. Lumipas ang ilang araw sa gantong paraan, hanggang humantong ang araw na hindi namin inaasahan. Hoy, kayong dalawa dyan. Tulala na naman kayo. Kumilos kayo. Maglinis-linis kayo ng bahay. Opo, tay. Opo. Tapos hindi naman kayo gagalaw. Puro kayo walang silbi. Magwalis ka nga, Luisa. Opo, tay. Ikaw, Luis. Baka naman pwede ka magbanat ng buto. Anong pwede mong gawin? Para kayong mga disusi. Kailangan utusan pa. Bakit di nala kayo magkusa? Sige po, tay. Kaya siguro kayo iniwan ng nanay nyo. Kasi alam niya magiging inutil kayo. Ayaw niya makita kayong lumaking ganyan, hindi ba? Di ba wala kayong kwenta? Sagot! Opo, tay. Wala kaming kwenta. Yung nanay nyo yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pero anong ginawa nyo? Sinilang niya kayo tapos pinatay nyo siya. Kayo ang dahilan kung bakit wala na siya. Mga buwisit kayo. Sana kayo na lang namatay imbis na nanay nyo. Sana nabulok na lang kayo sa loob ng tiyan ng nanay nyo bago siya namatay. Opo, tay. Pasensya na po kayo. Sana nga po. Namatay na lang po kami. Eh kung bakit naman kasi dalawa pa kayo eh. Kung pa isa-isa hindi kayo kambal, eh di nabuhay pa yung nanay nyo. Kasalanan nyo tong lahat. Oo nga po, tay. Kasalanan po namin. Pues, ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pwede sirain ang buhay ko. May darating dito bago kong kasintahan, si Helen. Siya yung pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Kaya di nyo pwede akong pahiyain Naiintindihan nyo ba? Sagot! Opo, tay. Naiintindihan po namin. Mabuti. Linisin niyo tong buong bahay. Wala akong makikitang agiw o alikabok Kung hindi, makakatikim kayo ng sinturon sa muka. At isa pa, simula ngayon walang bababa sa basement. Alam ko lahat na nangyayari dito sa bahay, tandaan nyo. Bawat kandado doon, pag may nakita akong may gumalaw, kahit na may humawak, malilintigan kayo sa akin. At may baril akong gustong gamitin, kaya mag-iingat kayong dalawa. Kung sino man sa inyo madikit sa pinto doon, sabihin na lang natin na alam ko kung paano magtago ng katawan. Malinaw ba? Tumango kaming dalawa ni Luis sa takot. Minsan lang magbanta ng kamatayan si tatay. At sa mga balita namin sa mga kasamahan niyang pulis, siya ang pinakamalupit sa lahat. Talamak ang mga iligal na gawain nila sa aming lugar. At wala naman talagang magawa ang mga taong bayan kundi manahimik na lang. Kung tutuusin nga naman, kung sino ang makapangyarihan, siya ang nasusunod. Puno kami ng kaba sa takdang araw na makikilala namin si Helen. Hindi namin inakala na darating ang araw na magkakaroon pa ng isang tao na makakasama sa malaimpyernong bahay na to. Ayan, Helen. Pumasok ka. Huwag ka mahiya. Nandito yung mga bata. Yang kambal. Si Luis at Luisa yan. Huwag mo silang intindihin.
Sumama ka sa akin para maikot-ikot kita sa bahay. Dito ka natitira kaya mabuti pa maging pamilyar ka kaagad. Kumusta kayo mga bata? Napalunok ako sa tanong ng magandang babae. Sinabi nga ni tatay na maganda siya, pero hindi niya nabanggit na kakaiba pala ang itsura nito. Napakalayo sa edad ni tatay. Mahaba ang buhok at malagatas ang kulay ng muka. Para siyang isang manika. Huwag mo nang kausapin yung mga yan. Sumunod siya sa sinabi pero ngumiti pa rin siya sa amin ni Luis. At sumama ng hataki ni tatay papunta sa kwarto. Isa, anong sa tingin mo? Di ko pa alam eh. Baka naman mabait. Sa tingin mo, pipili si tatay ng mabuting babae? O may pipili bang mabuting babae sa kanya? Ganun ata ang ibig mong sabihin eh. Duda ako sa kanya. Bakit naman niya gugustuhin si tatay? Mataba, matanda, at sa totoo lang, hindi naman kagandahang lalaki si tatay. At nakita mo naman, mukhang model yung babae. Shh! Huwag ka nga maingay, Isa. Hindi lang si tatay ang iiwasan natin ngayon. Hindi natin sigurado sa bagong babae na yan. Magluto na lang tayo ng pagkain para paglabas nila wala nang gulo. Ganito lumipas sa mga susunod na araw namin kasama si Helen. Pero hindi na kami nagulat nang magbago ang ihip ng hangin. Marahil unti-unting nagsawa si tatay, kaya ang malambing at mabuti niyang pakikisama sa babae, kumupas na rin. Unti-unting lumabas ang totoo niyang ugali. Ano ba, Helen? Saan ka ba talaga nagpupunta pag umalis ka dito? Bakit lagi kang late umuwi? Ilang beses ka ng hating gabi o kaya inuumaga na uwi? May mga inaasikaso lang ako, Lando. Ano pa bang iniintindi mo? Mas importante pa sa pag-asikaso sa akin? Hindi naman sa ganun. Walang mas importante kaysa sa akin. Tandaan mo yan, ha? Naiintindihan mo? Sagot! Hindi nagsasalita si Helen. Nakatulala lang siya sa harap ni tatay. Ano? Hindi ka sasagot? Sinabunutan niya si Helen dahil hindi pa rin sumasagot. Kinuha niya ang buhok ng babae at kinaskas sa mukha nito hanggang sa dulo ng lamesa. Pinatikim niya din ang babae ng suntok mula sa kanyang kamao. At nang hindi pa siya kontento doon, hinampas ni tatay ang payat na katawan ni Helen sa sahig at tumalbog pa ito sa lakas. Pero kahit anong gawin ni tatay, parang manhid lang si Helen. Hindi siya humihiyaw sa sakit at hindi rin siya umiiyak. Parang manika lang ang katawan niya na binabalibag ni tatay. Walang pakiramdam at walang emosyon. Buwisit na buhay to. Lahat ng tao dito parang sinto-sinto. Umalis si tatay habang nagdadabog. Parang walang nangyari na pinulot ni Helen ang sarili mula sa sahig. Pinagpag niya ang kanyang damit at nagsimulang magligpit. Hindi niya ininda ang mga sugat na walang humpay na tumatagas ang dugo sa kanyang muka. Ni hindi man lang nga niya ginamot. Nagkatinginan kami ni Luis. Nanlalaki ang aming mga mata habang pinapanood ang babae. Halina kayo mga bata, kakain na tayo. Duguan ang bibig ng babae at pati ang ngipin nito. Namumula habang nakangiti sa amin. Napaupo kami sa takot ni Luis at agad sumunod sa sinasabi niya. Kinabukasan, hinata ko si Luis at binulungan. Bakit ganun si Helen? Baka sanay lang sa bugbog. Seryoso, Luis. Nakita mo naman kahapon, di ba? Binalibag siya ni tatay. Kulang na lang ilang paso niya yung mukha ni Helen sa sahig. Tapos, nakita mo ba ngayon? Halos wala na yung mga sugat niya kahit pasa, walang bakas. Di ba dapat kulay itim o kahit man lang berde pa yun? Baka naman hindi napuruhan. Luis, alam mo naman yung puwersa ng kamay ni tatay, di ba? Isang suntok lang niya, dikolor na yung mukha natin.
Paano sa kanya maputi pa rin? Kumalat pa yung dugo niya sa lamesa. Sigurado ako nakita mo yung dugo katabi ng platong kinainan mo. Isa, ganito na lang ha. Labas na tayo kung ano man mangyari sa kanya. Basta't magpasalamat na lang tayo na hindi tayo ginawang punching bag ni tatay. Hindi ba't mas okay yun sa'yo? O gusto mo tayo pa rin? Hindi na ako nagsalita pa. May punto naman si Luis. Hindi lang talaga maalis sa isip ko ang mukha ni Helen pagkatapos mangyari ang bangayan kahapon. Sadyang nakakapagtaka. Simula noon, inobserbahan ko na siya ng mas mabuti. Halos araw-araw ang bangayan nila ni tatay. Mayat maya ang galit niya sa babae. Minsan, naaawa na talaga kami ni Luis. Pero pinipigilan na lang namin ang sarili na pumagitna sa kanila. Alam na namin ang resulta ng ganon. Alam namin ang nangyayari kapag hindi kami sumusunod sa sinasabi ni tatay at hindi yun maganda. Lumipas ang panahon na hindi umiimik si Helen. Nakakamangha at nakakapagtaka talaga. Hanggang sa isang gabi, naabutan ko siya sa harap ng ref. Nakabukas lang ang pinto nito at nakaharap lang siya dito. Kalahati ng katawan niya halos nasa loob na nito. Hinahayaan lang niya ang malamig na hangin sa kanyang muka. Pero may kakaiba sa hugis ng ulo niya. Parang may kulang o sobra. Hindi ko mawari. Helen? Pinanood ko ang babae habang nakatitig siya sa ref. Napansin ko ang panginginig ng kanyang paa at ang kakaibang anggulo ng kanyang bewang. Baluktot ito. May mali. Hindi ko lang talaga mapunto. Hanggang sa inurong na ni Helen ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ngumiti siya sa akin. Kinilabutan ako. Ang lamig, Isa. Malamig. Malamig kung saan ako nakatira dati. Parang kakaiba ang boses ni Helen. Dito ko na nakita. Kakaiba din ang hugis ng ulo niya. Dahil mula sa kanyang bewang pataas, mukhang banat na banat ang kanyang mga balat. At parang minadali ang pagsuot ng damit, kaya mali-mali ang parte nito. Hindi maayos ang balat sa kanyang bibig. At parang bumaba pati butas ng ilong niya. Napaurong ako sa pagkabigla. Sa isang iglap, tumakbo si Helen papunta sa kwarto ko. Hindi ako sumunod dahil sa takot. Hindi lang dahil kay tatay. Pero dahil na rin sa kung anumang nilalang ang nakita ko sa katawan ni Helen. Nagmadali akong pumasok sa maliit naming kwarto ni Luis. Uy, anong nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? Luis, may nakita ako. May nakita ako. Please, paniwala ka. May nakita ako ngayon lang. Teka, umilaon ka nga muna, Isa. May ginawa ba si tatay sa'yo? Wala. Hindi siya. Si Helen. Tama na, Isa. Ayan ka na naman sa paghihinala mo kay Helen eh. Mabait naman yung tao sa atin. Hindi na to espekulasyon, Luis. Nakita ko mismo yung katawan niya. May mali mula bewang pataas. Parang guwantes yung balat niya na sobrang banat na ewan. Tsaka basta, parang bali ata yung bewang niya. Ewan ko, kakaiba yung anggulo niya. Nakakatakot. Tiningnan ako ng mabuti ng aking kambal. Oo, naniniwala ko. Anong gagawin natin? Ganun lang? Akala ko pa naman maghahanap ka pa ng pruweba sa akin. Oo, ganun lang. Siyempre, kambal tayo eh. Ramdam ko yung panik mo. Di ka magbibiro sa ganyang bagay. Naniniwala ako sa'yo. Pero, ano bang dapat natin gawin sa kanya? Kahit naman magsabi tayo kay tatay, hindi yung maniniwala. At baka tayo pa yung saktan sa paghihinala natin sa kasintahan niya. Kanino pa ba tayo pwedeng magsabi? Hindi ko alam. Basta may misteryong bumabalot sa babaeng yun, kaya dapat tayong lumayo. Huwag kang aalis sa tabi ko simula bukas ha. Bukod sa nakita mo kasi, may napansin din ako.
Ayoko lang sabihin kasi ayoko maparaning ka pero Ano? Ano yun? nung isang gabi kasi, kumuha ako ng tubig sa kusina. Nakita ko siya. Galing siya sa hagdanan pababa ng basement. Isa, hindi kaya may ginagawa siya dun kaya tayo pinagbabawalan bumaba? Dahil sa kanya? Maari. Simula lang naman ang pagdating niya nung sinabihan tayo ni tatay, di ba? Na huwag tayong magpunta dun. Bumaba tayo bukas. Ano? Ayoko nga. Narinig mo naman yung sabi ni tatay. Nahihibang ka na ba? Okay. Wag na. Pero hindi ka ba nagtataka? Ayaw mo bang malaman? Hindi no. Ayoko. Kung mapapahamak lang tayo, wag na. Malinaw ba yon, Luis? Kasi ang kapalit ng sagot sa tanong mo, parusa. Tanga lang ang bababa dun. Hindi porket si Helen na lagi ang nakakatikim ng kamuon ni tatay, dapat mo nang kalimutan yun. Napatahimik ng mga alaala ng mga parusa ni tatay si Luis ng gabing yon. Kinabukasan, parang wala ulit nangyari. Nagkita kami ni Helen sa pagkainan at bumalik na siya sa normal. Ayos na ang mukha niya pati ang bewang. Hindi ako makatingin sa mga mata niya sa takot na baka makita ko ulit ang nakakahindik na muka. Pero hindi naman nagtagal. Kinaharap uli namin ang misteryo na bumabalot kay Helen. Nagluluto ako sa kusina at naghuhugas ng pinggan si Luis bago maghapunan. Nang mamataan namin siyang humahangos mula sa hagdanan patungong basement. Pinandilatan ako ng mata ni Luis. Mga bata, kakain na ba? Nanginginig pa ang mga kamay ng babae na maya-maya ay tinago niya sa likod niya. Helen, pinagbabawal ni tatay nang bumaba dyan sa basement. Binantaan niya kami. Alam ko. Bakit ka bumaba? Malalagot tayo kapag nagpatuloy ka pa rin. Kailangan kong gawin yon. Ano? Bakit? Hindi ka ba natatakot kay tatay? Lagi ka na nga niya sinasaktan eh. Umiling lang si Helen habang nakatingin pa rin siya sa hagdan. Hindi ako natatakot sa kagaya ni Lando. Ang mga taong gaya niya ang dapat may takot dahil ganyan ang ugali nila. Anong ibig mo sabihin? Helen, bakit ka pa nagtsatsaga kay tatay? Sinasaktan ka lang naman niya eh. Pwede ka pang umalis. Kami hindi na. Sumama kayo sa akin. Ha? Talaga? Isasama mo kami? Siyempre gusto namin. Huy Isa, huwag ka na nga magtanong. Kaso baka sundan niya tayo. Mapapahamak lang tayo. Nasubukan na naming tumakas. Helen, hindi maganda yung mga nangyari. Mabuti pa, kayo na lang ni Isa para hindi siya masyadong magalit. Ano ka ba, Luis? Puro ka na lang sakripisyo. Anong napapala mo sa kakaganyan? Yung kaligtasan mo. Kung magagawan ko ba ng paraan at kung masisiguro kong ligtas kayo, sasama ba talaga kayo sa akin? Nagkatinginan kami ni Luis. Walang duda na kakaibang nilalang si Helen. Hindi lang kami sigurado kung ano siya. Pero wala na kaming ibang mahihingian ng tulong. Palala na ng palala si tatay. Tumango kami sa babae at ngumiti siya. Mamayang madaling araw kapag tulog na ang tatay nyo. Tumakas na tayo. Pero huwag kayong magpapahalata ah. Konting damit lang ang dalhin nyo. Pumayag kaming dalawa at kahit ninenervyos, nag-empake kami. Tama ba tong ginagawa natin, Luis? Hindi natin tunay nakakilala si Helen. Hindi nga natin alam kung saan niya tayo dadalhin eh. Alam ko. Pero tsaka na natin problemahin yun. Ang kailangan muna natin gawin yung makatakas dito. Hindi natin alam ang susunod na gagawin ni tatay. Ibang klase na siya ngayon. Pero hindi mo ba napapansin? Nakakaiba talaga si Helen? Siyempre naman, napapansin ko yun. Pero wala na tayong choice, Isa.
Huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, basta't magkasama tayo, okay na ako dun. Tama ka. Basta magkasama pa rin tayo. Kahit ano naman siguro kakayanin natin. Kinagabihan ay hindi kami dinalaw ng antok. At nang dumating ang takdang oras, dahan-dahan kaming lumabas ni Luis ng kwarto, dala ang tag-isang backpack. Nakita ko si Helen na lumabas ng kanilang kwarto. Wala siyang dalang kahit anong gamit. Nang sasarhan na niya ang pinto, dito na namin narinig ang malakas na pagsigaw ni tatay sa loob. Saan ka na naman pupunta, Helen? Akala mo hindi kita binabantayan? Nakita kong hinablot ni tatay ang babae, kasabay ng paghatak sa akin ni Luis pabalik ng aming kwarto. Mga kalabog at malalakas na boses ni tatay ang narinig namin sa mga susunod na oras. Walang humpay ang pagbugbog niya kay Helen. Sigurado akong meron pang nasirang silya. Tensyonado kami ni Luis nang dumating ang kinabukasan. Naghahanda kami ng almusal nang lumabas ng kwarto si Helen. Sa ibang araw na lang, pangako, ililigtas ko kayo dito. Hindi ko maiwasan na mamangha sa babae. Sigurado akong bugbog sarado na siya, pero kami pa rin ang iniisip niya. Pero lumipas ang isa pang araw na walang natutuloy na plano. Sinubukan naming perpektuhin ang lahat ng utos sa amin ni tatay para hindi na siya magalit at pagbuhatan kami ng kamay. Dahil sa pag-asang makatakas na dito at makaligtas kami, hindi namin maiwasan isipin na baka nga kakampi talaga si Helen. Hanggang sa isang araw, may nangyari ulit para magduda kami sa kanya. Luis! Hoy, Luis! Gising ka ba? Ano ba yun, Isa? Gumising ka! Ano? Bakit? Samahan mo ko kumuha ng tubig sa kusina. Ano ba yan, Isa? Natutulog na ako eh. Sige na. Di ba ikaw ang nagsabi na wag akong aalis sa tabi mo? Tara na. Uhaw na ako eh. O sige na. Iihin na din ako. Dumiretso si Luis sa CR habang nagtungo ako sa kusina. Wala si Helen. Hindi siya nagpapalamig sa ref kaya nakahinga ako ng maluwag. Kumuha ako ng baso at nagbukas ng ref para kunin ang pitsyel. Habang pinupuno ko ang aking baso, sa gilid ng aking mata, may naaninag akong bagay. At isang napakasangsang na amoy ang umabot sa ilong ko. Sinarado ko ang ref. Sumunod na nahulog ang baso ko dahil biglang nasa harap ko na si Helen. Sinalo niya ang nahulog kong baso at inilagay ang daliri sa kanyang labi. Shh! Huwag ka maingay. Pero hindi ko ito masyadong napansin dahil ang nakaagaw ng aking pansin ay ang mga matatalas niyang kuko na puro dugo. Punong-puno ng dugo ang mga kamay niya. Mukha siyang nagkatay ng baboy dito sa kusina. Anong ginagawa mo, Helen? Shh! Huwag ka sabing maingay. Inulit niya pa yon. At parang nakita kong mas mahaba sa karaniwan ang dila niya sa bibig. Hindi ko masigurado dahil ang sinag lang ng buwan ang tumatama sa kusina. Sa tunog ng flush sa banyo, napatingin kami parehas sa gawin ni Luis. Luis! Bakit? Sa puntong ito, tumakbo na naman ng pagkabilis-bilis si Helen pero hindi na papunta sa kwarto nila kundi sa labas ng bahay. Nakita mo ba yun? Si Helen? Oo. Tsaka, bakit siya nagtatakbo? May nangyari ba? Hindi yun. Yung kamay niya. Ang tatalas ng kuko niya. At saka nababalot ng dugo yung mga kamay niya. Hindi ko nakita yun kasi madilim. Pero nakapagtataka yung kilos niya. Hindi normal sa bilis. Sabi ko sa'yo eh. Naniniwala ka na sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, lagi ako naniniwala sa kakambal ko. Anong gagawin natin?
Sasama pa ba tayo sa kanya? Luis, mukhang delikado siyang tao. Nalilito na ako. Akala ko pwede siyang pagkatiwalaan, pero ngayon, gulong-gulo na talaga ako. Sa ngayon, tingin ko wag na muna tayong sumama sa kanya. Kailangan po muna natin malaman kung ligtas tayo pag tumakas kasama siya. Umiwas muna tayo. Hindi na kami nakatulog sa pagkabahala. Umabot ng umaga na nangangamba pa rin kami sa pagbalik niya. Dumating ang oras ng agahan at kinailangan na namin mag-asikaso. Dinat na namin si Helen sa kusina na nagluluto. Oh, gising na pala kayo mga bata. Kain na. Nagtinginan kami ni Luis. Normal na ulit siya. Parang walang nangyari kagabi. Dito naman biglang bumukas ang pinto sa kusina. Sabay kami ni Luis na napatalon sa paggabigla kay tatay. Alam namin ang ibig sabihin ng ganitong pagpasok niya. Lecheng buhay to. Isa na naman. Anong ibig mo sabihin, Lando? Anong isa na naman? Isa na naman pulis sa aming presinto ang namatay sa sarili niyang bahay. Sa sarili niya pang kwarto ha, kagabi. Ano? Bakit daw kaya? Aba, malay ko. Nasa morgue pa yung katawan. Basta't ang alam ko, mga tarantado ang tumatarget sa mga brad ko. Pero malalaman din namin pag lumabas na sa autopsiya yung mga resulta. Napakatagal na sistema. Kung di ka maglalagay ng padulas, hindi ka pa unahin. Para mga inutil lahat ng tao. Ganun ba? Hindi ko sigurado kung nakikita ni Luis ang nakikita ko. Kaya kinurot ko siya sa ilalim ng lamesa. Gusto kong makita niya na habang naglilita niya si tatay, tinatago ng kanyang kasintahan ng kanyang ngiti sa bibig gamit ang basong hawak niya. Pagkasarado ng pinto sa aming kwarto, tinanong ko agad si Luis. Bakit siya natutuwa na may mga namamatay na pulis? Nakita mo yun, di ba? Hindi lang ako. Oo. Lalo na nung sinabi ni tatay na di malaman ko anong dahilan. Alam kong hindi mabubuti ang gawain nila tatay lagi. Pero para matuwa siya sa mga namamatay na tao, medyo kakaiba nga. Hindi kaya may kinalaman siya sa mga kamatayan? Kung iisipin natin, nagsimula lahat nung napadpad siya dito. Tsaka yung dugo kagabi din. At hindi siya natatakot kay tatay. Wala pa ako nakikitang tao na hindi takot kay tatay. Ano naman magagawa ng mga batang tulad natin, Isa? Kahit naman sabihin natin na may kinalaman siya, may hinto ba natin siya? May pruweba ba tayo na pwedeng ilapit sa mga pulis? Baka pagtawanan pa tayo nila tatay. Tama ka, wala tayong magagawa. Pero paano naman kung tayo yung sunod niyang atakihin? Sa tingin mo ba, poprotektahan tayo ni tatay? Hindi. Baka nga gawin pa tayong painon o kaya ipansalag sa peligro. Yun nga eh. Hindi tayo pwedeng umalis dito gaya ng sabi mo. Kung iisipin mo, nakakulong tayo kasama yung 2 mapanganib na tao. Kailangan nating maging handaman lang. Kailangan natin ng tulong, Isa. Yung kaklase mo, di ba yung lolo niya albularyo? Baka may alam siya tungkol sa mga nilalang nakatulad ni Helen. Sige, subukan nating magtanong. Maaga kaming nakatulog dahil meron na kaming konkretong plano. At dala na rin ang pagod sa mga pangyayari. Pero hindi namin alam, ang darating na bukas pala ang isa sa pinaka hindi namin makakalimutan na araw sa buong buhay namin. Nagsimula ang araw namin makalagpas lamang ng 12:00 ng gabi. Madaling araw pa noon nang naalimpungatan kami dahil sa malakas na kalabog sa bubong sa bandang taas ng kwarto ni tatay. Isa, gising. Narinig mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Lalabas ako ha. Huwag kang sasama. Ilak mo yung pinto, tapos buksan mo kapag kumatok ako. Ano? Huwag kang umalis. Hayaan mo na yun. Dito na lang tayo.
Pero bago pa matapos ang pakiusap ko sa kanya, nagmadali na siyang lumabas. Sinubukan kong buksan ang doorknob. Kaso, may kinalang ata siya sa labas kaya hindi ko mabuksan. Maya-maya ay narinig ko ang kalabog na naman at mga yabag sa yero ng aming bahay. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na putok ng barel ang aking narinig. Matapos ay katahimikan. Luis, buksan mo yung pinto! Luis, ano nangyayari? Humahangos ang aking kambal na pumasok sa kwarto. Diyos ko, Isa. May nilalang sa bubong. Binaril ni tatay pero nakatakas. Hindi ko masyado maininag yung itsura. Pero sigurado ko, aswang yun. Nakita mo ba kung nasa kwarto nila si Helen? Wala. Kaya nga galit na galit siya dahil hindi pa rin siya umuwi eh. Kung ganun, Luis, hindi kaya siya ang aswang? Siguro. Pero wala tayong pruweba maliban sa nakita mo. Eh pwede pa rin kasi na kakaiba lang talaga siya. Hindi ibig sabihin aswang agad. Pero paano kung tama ako? Paano kung kasama natin sa bahay ay isang aswang pala? Kaya kailangan na natin kausapin yung albularyo. Minabuti naming umalis nang may tawag si tatay sa presinto. Kasabay ng paglabas niya ng bahay, ang pagtungo namin sa bahay ng aking kaklase. Tinuro kami sa maliit na kubo ng kanyang lolo. Ano ba kayo mga bata? Hindi ba kayo yung kambal na anak ng hepe ng mga pulis? Opo, Mang Ernesto. Kailangan lang po talaga namin ng tulong. Kahit makausap man lang tungkol sa nangyayari sa bahay namin. Dito na namin nakwento ang lahat ng mga pangyayari. Mula kay Helen pati na rin kung bakit namin sinubukan tumakas kasama siya. Kumunot ang noo ng matandang albularyo. Kaklase ka ng apo ko, tama ba? Ibig mo sabihin, 12 taon lang kayong kambal? At buong buhay nyo sinasaktan lang kayo ng tatay nyo? Aba naman, mali yan. Maniwala po kayo sa amin, Mang Ernesto. Sinubukan na po namin yung lahat. Sabihin mo na sa kanya, Luis. Mapagkakatiwalaan natin siya. Ano sasabihin sa akin? May tinatago ba kayo? Si tatay, may mga paraan po siya para makulong kami doon. Para maparusahan kami. Sinubukan na namin tumakas dati at magpunta sa kamag-anak ng nanay namin. Pero may ginawa siya sa kanila. Isang araw, hinuli na lang sila ng mga pulis at kinulong. Tapos pagka-uwi namin, Inakbayan ako ng aking kambal at sa gitna ng pag-iyak ko, sinabi niya ang resulta ng pagtakas namin dati. Pagka-uwi po namin, pinatay niya ang mga alagang aso't pusa namin. Kinatay niya po. Pinakita niya sa amin habang pinupulutan niya yung alaga namin. ang sabi pa niya, sa susunod na tumakas kami, salvage na ang abot ng mga pinsa namin. At alam niyang nandito kayo? Hindi po. Kaya nga nagmamadali kami. Ano po bang mapapayo niyo na gawin namin sa susunod bumalik yung aswang? Nakita kong binaril siya ni tatay pero hindi to namatay eh. Parang dumaplis lang sa hita. Paano kung si Helen talaga siya at bumalik sa bahay? O sige, ganito na lang mga bata. May ibibigay ako sa inyo. Mga pangontra ito sa aswang. Dalahin nyo pero ang mapapayo ko lang, lumayo kayo hanggat maaari. Opo, salamat po. Ay sige, malapit na magdilim. Baka hanapin na kayo. Mag-iingat kayo mga bata ah. Ipagdadasal ko kayo. Nagmadali kaming bumalik ng bahay pero naunahan kami ni tatay. Saan kayo galing? Walang hapunan pag-uwi ko. Tay, meron po sa ref.
Iinitin lang po yun. Tumahimik ka! Bakit wala kayo? Lahat ng tao dito sa bahay nawawala. Si Helen, ilang araw na naglalakwat siya sa gabi. Ano sinabi niyo sa kanya ha? May ginawa ba kayo kaya ayaw niya dito? Wala po. Tay, tungkol po kay Helen, hindi kaya siya ang aswang? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba? Tanga ako na hindi ko alam aswang yung kasintahan ko. Yun ba pinaparating mo, Luisa? Hindi naman sa ganun. Pero nakita ko po yung itsura niya. Kakaiba po nung isang beses. Tsaka yung mga sugat niya na biglang nawawala. Tsaka po yung mga dugo niya sa kamay. Tama na! Ikaw ang parang tanga para isipin yun. Maliliit na bagay pinapalaki mo. Palibasa, babae ka. Puro drama at pagka-OA ang laman ng utak mo. Ilang beses na din po namin siyang nakitang nagtangka na pumasok sa basement. Sigurado po ako may tinatago siya. Dito na napahinto si tatay. Isang banggit lang tungkol sa basement. Nag-iba agad ang mukha niya. Mabilis siyang tumungo pababa. Rinig namin ang mga yabag niya. Bakit mo sinabi, Isa? Wala lang mabuting patutunguhan na magsabi kay tatay. Umaasa ka pa rin bang may maitutulong siya? Sorry. Para kasi maniwala siya. Akala ko kasi... Pero hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Dahil mula sa hagdanan, inabot ni tatay ang malaki niyang kamay at hinampas ang pinakamalapit na nakita niyang bagay sa dingding. Ulo ni Luis. Ulo ni Luis ang pinagdiskitahan niya. Tay! Bakit? Bakit po si Luis? Hindi makapagsalita si Luis dahil puro dugo na lang ang lumalabas sa bibig niya sa pagkakaumpog ni tatay sa ulo niya sa pader. Bakit? Anong bakit? Nagtatanong ba kayo? Humarap sa akin si tatay na nanlilisik ang mata. Alam ko may kinalaman kayo sa pagkasira ng ilang kandado sa pinto. Hindi ba kayo lang ang may alam nun? Si Helen po. Si Helen. Siya lang ang bumababa. Pangako po, tatay. Hayop ka! Sinungaling! Wala siyang kinalaman dito. Lagi nga wala dito yung sa bahay, di ba? Nagsasabi po kami ng totoo. Hindi kami bumababa. Kasinungalingan. Kayo lang lagi na nandito. Akin na! Akin na yung mga braso nyo! Mabilis naming inabot ang mga kamay sa takot na magwala pa siya. Inaasahan ko ang mga latigo na lalatay na naman sa aming mga balat. Pero sa kasamaang palad, hindi ito ang inilabas niya. Dinampot niya ang takore at sinaboy ang kumukulong tubig sa aming mga braso. Napatili ako at ganun din si Luis. Kalahati ng mukha niya, puno na ng dugo at hindi niya alam kung anong uunahin. Ang mahapding mga braso o ang ulo niyang masakit. Sinubukan ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano. Napaungol na lang ako sa sakit at napaluhod habang naririnig ang tawa ni tatay. Huwag kayong gagalaw. Tayo, Luisa. Pag di ko kayo nakita nakatayo pagbalik ko. Tumakbo ka na, Isa. Tumakas ka na. Iba na to. Pinitikan na ata siya. At ano, maiiwan ka? Hindi ko gagawin yon, Luis. Luis, may balak ako. Sinipat ko ang mga kutsilyo sa lababo. Isa, wag. Kung may mangyari man, ayoko mapahamak ka. Ibigay mo na lang sa akin. Ako nang gagawa niyan. Hindi ka na nga makatayo ng maayos eh. Bago pa matapos ang pagtatalo namin, bumalik si tatay na dala ang pamplansya ng damit at ang baril niya. Agad ako ninerbiyos. Nanlaki ang aking mata at bumalentong ang aking tiyan. Siguro naman, hindi siya ganun kalupit para gawin ang naiisip ko. Kinabit niya ang plancha sa outlet at nilapag ang baril sa lamesa. Hoy kambal, lumapit kayong dalaw dito. Nakangiti si tatay at tila ba nawala na sa katinoan. Ayokong lumapit at sigurado akong hindi na kaya ni Luis. Uulitin ko.
Susunod kayo o hindi? Lapit! Lumapit kayo sa akin ngayon na! Nauna si Luis. Hinarang niya ang sarili sa akin. Ako po yung nagsubok magbukas ng pinto. Hindi si Isa, Tay. Wala siyang kinalaman. Nanginginig si Luis pero inabot pa rin niya ang nalalapnos na braso kay tatay. Hindi gagana sa akin yung mga taktikang yan. Pulis ako. Sanay ako sa torture. At ang mga parang ganyan, nagsisinungaling kayong dalawa. Alam ko yon. Hindi po talaga kami. Please, Tay. Tama na po. Babagsak na si Luis. Hindi niyo po ba nakikita? Wala akong pakialam. Kailangan niyo magtanda para sumunod kayo. Kinuha niya ang mainit na plancha at nilapat sa kamay ni Luis. Napahiyaw sa sakit si Luis at napatakbo ko sa kanya. Tama na, Tay. Tama na po. Tinapat ni tatay ang plancha sa akin at sinalag naman ni Luis ng isa pa niyang kamay. Napadapa sa sakit ang kambal ko sa sahig. Hinablot ni tatay ang braso ko at diniin ang plancha sa balat ko. Napahiyaw ako dahil nasusunog ako. Nalalapnos ang nabandian ko ng braso. Siguro naman, matututunan niyo na ang leksyon. Wala akong pakialam kung sino makakita sa mga sugat niyo. Huwag kayong asungot. O gusto niyo, makatikim kayo ng bala ng baril ko. Dinampot niya si Luis mula sa sahig at pinagsusuntok ang kambal ko. Buwisit talaga kayo! Buwisit! Sana namatay na lang kayo pero hindi. Winasak niyo lang ang nanay niyo. Bakit ba kasi naging kambal pa kayo? Gumapang ako papunta kay Luis. Inabot ako ng sampal na nagpadausdos sa akin sa sahig. Binalikan niya si Luis at dito nagdilem ang aking paningin dahil hindi na kumikilos ang aking kambal. Gumapang naman ako patungo sa mga kutsilyo. Sa puntong ito, biglang dumating ang isang bagay na hindi namin inaasahang magpapabago ng takbo ng mga susunod na pangyayari. Bumukas ang pinto sa kusina at ang dating maganda at laging nakangiti na kasintahan ni tatay. Dinatnan kaming nagkakagulo. Maputla, magulo ang buhok at iika-ika siyang lumapit sa amin ni Luis. Napakarumi ng kanyang damit at may hawak siyang itim na mga supot. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang kaganapan. Dumaplis ang kanyang tingin sa baril sa lamesa. Ano ginagawa mo sa mga bata, Lando? Labas ka na dito, Helen. Usapang pamilya to. Tinatanong kita. Anong ginagawa mo? Aba, may ganyan ka ng tono ha. Matapang ka na. Pakawalan mo ang mga bata, Lando. Una at huling babala ko to sa'yo. Ang lakas naman na lobo. Mabilis na dinakma ni tatay ang buhok ni Helen. Hindi naman siya nagpumiglas. Pero ang dating blanko na mukha niya pag pinagmamalupitan, puno na ng bakas ng galit. Ano yan? Biglaan lang? Biglaan matapang ka na? Aba, mukhang may pinagmamalaki ka na. Mayabang ka na? Sagot! Ayokong makakita ng hindi magandang bagay ang mga bata. Pitawan mo ko. Nagngingit-ngit na sa galit ang babae. Nanlilisik ang kanyang mata. Mas nakakatakot pa kay tatay. Ang kapal ng mukha mo para magmando dito. Sino ka lang ba? Hindi ba't pinulot lang kita sa bundok? Kung hindi ka lang maganda, matagal na kitang dinispatcha. Huling babala, Lando. Bitawan mo ako at pakakawalan mo ang mga bata. At bakit ko gagawin yun? Manahimik ka nga. Kala mo kung sino ka. Ikaw nga ang matanong ko. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Tsaka bakit ganyan yung itsura mo? Pwe, ang baho mo! Tinulak niya ang babae sa sahig at tumama siya sa akin. Napapikit siya sa akin at ramdam ko ang lamig ng kanyang mga kamay. Gusto mong malaman? Gusto mo talagang malaman, Lando? Kinuha niya ang dala niyang supot. Bumalik ang ngiti sa mukha ni Helen.
pero walang bahid ito ng kabaitan. Nakakakilabot ang nakakaloko niyang ngiti. Para bang excited siyang ipakita ang nasa supot. May pasalubong ako sa iyo, Lando. Matagal ko nang hinihintay ang oras na to. Simula pa lang nang magkakilala tayo. Mula sa itim na supot, may dinukot ang babae. Malabsak at mabaho, parang longganisa. Inangat niya ito at tumawa. Ano? Ano yan? Tarantado ka ba? Nag-uusap tayo dito. Bibigyan mo ako ng Ricardo pang ulam? Sakto. Ito may atay pa. Ginagago mo ba ako? Buwisit ka din no? Nang lalapitan ulit niya ang babae para saktan, dinampot naman ni Helen ang isa pang mas malaking supot. Napahinto si tatay dito dahil may tumutulong pulang likido mula sa nilalaman nito. Dugo? Humagalpak si Helen at sabay dinakot ang bilog na bagay sa loob ng supot. Binato niya ito kay tatay. Agad naman niyang sinalo. Walang hinto ang paghiyaw ni tatay. Ilang segundo namin siyang pinanood na nawawala ng katinoan. Sabay naman ang hagalpak ng tawa ni Helen. Unti-unti kong nilapitan si Luis. Si Carding! Ulo to ni Carding! Ulo ng kaibigan mong pulis? Oo, Lando. Tama ka. Sa pagkabigla ni tatay, napatahimik siya. At ang mga to? Atay ni SPO1 Arturo. Bituka ni SPO2 Agustin. Bato ng pinakamatalik mong kaibigan na si Brando. Hindi ba siya ang partner mo? At syempre, ulo ng boss mo. Kumpleto na ba ang grupo nyo? Ikaw? Ikaw pumatay sa mga kasamahan ko? Nakuha mo rin, Lando. Akala ko pa naman malulutas mo na ang misteryo. Ikaw ang kumuha ng laman loob nila. Oo naman. Lahat yun para lang sa sandaling to. At walang kaabog-abog na nilapa ni Helen ang mga lamang loob ng mga kaibigang pulis ni tatay. Napatulala kaming lahat sa nakakasuklam na nangyayari sa pagkainan, kung saan kami ilang beses magkakasama kumain. Aswang si Helen, walang duda tungkol dito. At nang kinuha ng aswang ang ulo ng boss ni tatay, nilabas ang mahabang dila nito at hinigop ang isa sa mga mata niya. Napasok si tatay sa sahig. Sarap. Paborito ko talaga ang mga mata. Bakit? Bakit? Anong bakit? Bakit ko ginagawa to lahat? Napakapit sa akin si Luis. Pinilit niyang tumayo. Napatingin sa amin ang aswang pero itinikom lang ang mga labi sa amin. Kinuha ni tatay ang pagkakataon na ito para kumilos. Pero mas mabilis si Helen. Sa isang iglap, sinakal niya si tatay. Anong pakiramdam, Lando? Ngayon na ikaw yung walang kalaban-laban. Wala kang magawa, di ba? Wala kang magawa kundi tanggapin ang ginagawa sa'yo. Anong pakiramdam na ikaw ang inaabuso? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sinikmuraan niya si tatay bago niya binagsak ang katawan sa sahig. Punyeta kang aswang ka! Helen! Niloko mo ko! Mas marami ka pang malalang ginawa sa maraming tao. Halangang bituka mo. Kayong mga pulis, abusado kayong lahat. Habang nagtatalo ang dalawa, pinisin ni Luis ang aking kamay at hinatak ako palabas ng pinto. Sinubukan naming hindi magpahalata sa aming pagtakas. Wala kayong kwenta. Imbis na protektahan niyo ang mga tao, kung ano-anong ginagawa niyo para sa pansariling benepisyo niyo. Ano naman sa'yo ha? Napadpad ka lang naman dito. Umalis ka, aswang ka! Wala ka nang pakialam sa amin lahat dito. Ano? Ililigtas mo yung mga bata? Hindi ka nila nanay. Hindi ka nila gusto. Umalis ka na dito. Tanga ka ba? Nandito ako para itama ang mga kamali ang ginawa mo. Patay na lahat ng mga kaibigan mo, Lando.
Hindi mo pa rin ba maintindihan? Hindi ako papayag na makita mong hinahanap mo. Sinubukan niyang dakmain ang baril sa lamesa. Pero mas mabilis si Helen. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa tinadyakan ni tatay ang hita ng aswang. Ang hita na binaril niya kagabi. Malapit na kami sa pinto ni Luis. Malapit na sa kalayaan. Konti na lang. Walang gagalaw, kundi babariling ko kayong lahat. Humiyaw si tatay at napatingin ako. Nakuha niya ang baril at nakatutok ito sa aming tatlo. Napalunok ako. Kala mo hindi ko alam na takot ang mga aswang na gaya mo sa balang ganto? Pinutok niya ang baril at tumama ito sa balikat ni Helen. At isa pa sa kanyang tiyan. Isa pa ulit sa mahinang hita ng aswang. Umuusok ang bawat parte na kanyang tinatamaan. Totoong kakaiba ang kanyang bala. Walang laban ang aswang na namimilipit sa sakit. Sumunod na tinutok niya sa akin ang baril. Ikaw, Luisa! Kumapit sa akin si Luis at hinarang ang sarili. Umalis ka dyan, Luis! Kung ayaw mong pasabugin ko utak mo! Luisa! Sumama ka sa akin ngayon na! Hinatak niya ang siko ko at dinala ko sa basement. Walang nagawa si Luis dahil nakatutok sa mukha niya ang baril. Nilagay ni tatay ang mga kandado sa pinto. Pagsara nito, nabalot kami ng kadiliman hanggang sa binuksan niya ang nag-iisang ilaw ng kwarto. Kasabay ng pagliwanag nito ang aking pagkagimbal. Alam ko na kung bakit niya kami pinagbabawal sa basement. Dahil sa gitna nito ay isang malaking hawla. May matandang babae ang nakabulagta dito. Nang makita niya kami, dahan-dahan niyang inangat ang sarili at umupo. Nakita ko ang mukha niya. Tayo! Hoy! Tumayo ka dyan! Tay, sino po siya? Bakit may tao dito? Huwag ka nang magtanong! Buisit ka! Etong sa'yo! Pinosasan niya ako at kinawit ang dalawa kong kamay malapit sa rehas ng hawla ng matanda. Tay, kalagan mo ko. Naiwan si Luis kasama ang aswang sa taas. Kung aalis ka, pakawalan mo na ako. Babalikan ko si Luis. Baka saktan siya. Tonta ka talagang bata ka! Paano kita papakawalan? Ikaw nga ang tikit ko paalis! Hanggat na hostage kita, hindi ako sasaktan ng babaeng yon. Naliwanagan na ako sa lahat ng nangyayari. Hindi namin kailangan matakot kay Helen kahit aswang siya. Si tatay ang totoong halimaw sa bahay na ito. Simula sa umpisa hanggang ngayon, siya pa rin ang dapat naming katakutan. Napakasama ng ugali mo, Tay. Kahit mamatay sa kamay ng aswang si Luis, wala ka talagang pakialam sa anak mo. Wala ka na talagang pag-asa. Wala naman talaga akong balak magbago. Napakasarap ng buhay ko bilang pulis. Lalo na namadatnan namin ang aswang sa bundok. Ibig mong sabihin, naninirahan sila ng tahimik at parasahan niyo silang kinuha? Tumpak! Napakaraming mayayaman na nag-aalok ng malalaking halaga para lamang pag-aralan ng mga yan. Mabilis maghilom ang mga sugat nila. Hindi sila nagkakasakit at kakaiba ang mga itsura nila. Ang matandang kinulong mo? Aswang yan. Sayang nga at ayaw magsalita eh. Ayaw talaga niyang sabihin kung saan nakatirang iba pang aswang. Hindi bale. Tiba-tiba ako kahit siya lang. Parang awa mo na, Tay. Pakawalan mo na lang kami ni Luis. Wala naman kaming kinalaman sa lahat ng yan eh. Ngayon na nakita ko na may pakialam si Helen sa inyo, pwede ko kayong gawing pain. May silbi naman pala kayo eh. Anong balak mong gawin? Aba, bakit ko sasabihin? Basta't sumunod ka lang. Kung magtitino ka, baka yumaman pa tayo. Pero kailangan muna natin makatakas dito. Tiningnan
Tiningnan niya ang mabigat at sementadong pinto ng basement. Mukhang umaandar ang utak niya sa pagpaplano. Maya-maya ay kinuha niya ang mga barel at bala sa dingding ng kabinet sa dulo ng kwarto. Buntot ng pagi, krus, holy water, lahat na ata meron siya laban sa aswang at nilagay lahat ito sa bag. Kalaunan ay naramdaman ko ang presensya ng matanda. Kinilabutan ako. Aswang din po kayo, hindi ba? Tumango ang matanda at tiningnan si tatay na nag-eempake pa rin. Kahit ramdam ko ang takot. Napakabait ng mukha ng matanda, kaya hindi ko magawang sumigaw nang lumapit siya sa akin. Sa pagitan ng rehas, mabilis niya akong kinausap ng pabulong. Kawawa ka naman, iha. Nasaktan ka ba? May mga narinig akong putok ng baril kanina. Tinuro niya ang mga nalapnos kong braso at nasunog na kamay. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. May iba pa bang tao sa taas? Nanghihinang tinanong sa akin ng matanda nang subukan niyang tumayo. Gumigewang siya at parang hilong-hilo. Nakita ko ang mga iba't ibang sugat sa kanyang katawan. Meron siyang malaking hiwa sa dibdib, mga galos sa braso, at ang mga daliri niya. Nawawala na ang mga karamihan nito. Nakita niya ang tinitingnan ko. Gabi-gabing bumababa ang lalaki para pahirapan ako. Pilit niyang tinatanong kung nasa ng iba ko pang kalahi. Isang daliri bawat gabi ang tinatanggal niya. Malimit ay wala akong malay at kinigising na lang niya para parusahan ulit. Napangiwi ako sa aking narinig. Matindi ang pinagdaanan ng matanda sa kamay ni tatay. Sumulyap ako kay tatay na nagmamadaling nagpunta sa kahadiyero. Binibilang niya ang pera at nilalagay sa bag. Alam kong wala na kaming oras. Si Helen, kilala niyo po? Nasa taas sila ng kapatid ko. Si Helen? Anak ko si Helen. Doon ko na napagtanto ang lahat. Kung bakit nagpunta dito sa lugar namin si Helen. Kung bakit isa-isang namamatay ang mga grupo ng pulis. Hinahanap po kayo ng anak niyo. Gusto niya kayong iligtas. Napakapit ang matanda gamit ang iilan sa natitira niyang mga daliri sa kanyang dibdib. At napakapit siya. Tumulo ang kanyang mga luha. Naawa ako sa mahinang matanda. Parang kahit ang balitang yun lang, nakaginhawa na sa kanya agad. Mabilis kong binulungan ang matandang babae tungkol sa nabubuong plano sa aking isip. Hindi na namin maaasahan si Helen dahil nakarami na siya ng tama ng barel. Si Luis naman, tingin ko ay naalog ang ulo at sugatan. Ang nanay naman ni Helen, mukhang tutumba na rin anumang segundo ngayon. Wala na akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Wala na akong mahihinga ng tulong. Kailangan ko ng gawa ng paraan, kundi lahat kami, papakainin ng bala ng sadista kong tatay. Nang makita kong tumayo siya, sinenyasan ko ang aswang na huwag magsalita. Tama na ang satsat. Halika na. Alis na tayo. Tay, hindi niyo babarilin si Luis, hindi ba? Kapag hindi siya umarang sa daan ko. Sinukbit niya ang bag sa balikat. May dala siyang Armalite sa mga kamay. Pinulupot din niya ang isang buong kwintas ng bawang sa kanyang dibdib at may hawak na buntot pagi. Binaba niya ang aking mga braso sa pagkakasabit. Matapos nito, binuksan niya ang hawla ng nanay ni Helen. Hinatak niya ang nanghihinang matanda at pinusasan din ito. Pinagkabit niya ang mga kamay namin para mas madaling hatakin. Ewan ko na lang kung hindi pa tumigil ang dalawang yun sa labas. Aba, dala-dalawa na kayong pansalag ko. Tay, please po. Tumahimik ka. Tandaan mo kung may masamang kilos yung mga yon. Madali lang kayo matetepok sa akin. Sa katunayan nga. Teka. Huminto siya at walang kaabog-abog ay binarel ang nanay ni Helen sa balikat. Napahikbi ang matanda. Lumakas ang hampasan sa pinto.
Kung ano-anong bagay na ang ginagamit nila para sirain ang kandado. Hindi nila mabubuksan yan ng basta-basta lang. Nadapa ang matanda sa sahig at hinatak na kami. Sumigaw pa siya sa pinto bago ito buksan. May babarilin ulit ako kung hindi kayo alis sa pinto. Naintindihan niyo ba, Helen? Nandito ang nanay mo. Luis, nandito din yung kambal mo. Magtino kayo kundi matatamaan kayo ulit dito. Luis, makinig na lang kayo. Hindi ko bubuksan ng pinto hanggat nasa labas kayo. Hindi kayo makakapasok. Kahit anong tumbling ang gawin nyo. Pinagawa ko talaga ang gantong pinto para wala makapasok. Nay! Nanay! Helen! Anak ko! Nandito ako! Umakyat na kayong dalawa. Pag nakita ko kayo sa hagdan, isa o dalawa dito sa mga kasama ko magbabayad. Maliwanag ba? Narinig namin ang mga yabag ni Helen at Luis paakyat ng hagdan. Binuksan ni tatay ang pinto. Dito na ako kumuha ng tamang tiyempo. Para saan pa ang pagiging anak ng pulis kung hindi ako marunong kumalag ng posas? Sumulyap si tatay sa hagdan at maya-maya ay nagpakawala ng mga bala sa entrada ng kusina. Napasigaw ako dahil andun si Luis. Tinulak ko si tatay sa abot ng aking makakaya. Hinampas ko ang sarili ko sa kanya sa pag-asang kahit madapa na lang siya sa hagdanan. Sa isang iglap, mayroong anino ang tumalon sa aming dalawa. Ang nanay ni Helen na anyong aswang, dumapo sa dibdib ni tatay. Kahit nakaposas at nabarel, binuhos niya ang natitirang lakas. Kasabay ng mga yabag pababa ng hagdanan ay ang paggagat ng matanda sa leeg ni tatay. Sa desperasyon, nagpakawala siya ulit ng mga bala na tumama sa braso ng matanda. Halos mapunit ang kanyang kalamnan hanggang buto. Napaurong siya at napasandal sa dingding. Hingal na hingal at nakapikit na ang mga mata. Nag-aagaw buhay na ang matanda. Agad akong hinablot ni tatay at sinakal ang leeg ko ng kanyang braso. Binigyan kita ng pagkakataon, pero mali ang pinili mo. Ayaw mo sumunod, Luisa? Nagtatapang-tapangan ka, di ba? Pinaputukan niya ulit ang taas ng hagdan. Nakita kong nakaiwas si Luis at nanatiling nakabantay si Helen. Dahan-dahan kaming umakyat. Nang malapit na kami sa taas, nagpaulan ulit siya ng bala. Sa pagkakataong ito, napahiyaw si Luis. Aray! Luis! Natamaan ang kanyang paa. Tinutok ni tatay ang baril kay Helen. Aba, buhay ka pa pala, impacta ka. Mabuti, kasi mukhang matitigok na ang nanay mo. Ikaw na lang ay ibibenta ko. Hinampas niya ang buntot pagi sa harap ni Helen at umiwas ito. Hindi mabilis ang kilos niya kahit hindi na tumatagas ang dugo mula sa pagkakabaril sa kanya. Ngumiti si tatay. Aba, mabilis talaga ang paggaling nyo, no? Pero wala yan sa akin. Wala yan dito sa mga bala ko. Yun ba ang ginawa mo sa nanay Selma ko? May pangalan pala yon. Ilang araw din ako naaliw sa pagpapahirap sa matandang yon. Mali ko lang talaga kasi hindi ko na malayan na nanay mo siya. Walang iya ka talagang demonyo ka. Luisa, naniniwala na ako sa iyo ngayon. Hindi nga kayo nagsusubok magbukas ng pinto sa basement. Ito palang aswang. Hinahanap niya yung nanay niya. Hindi niya alam na kasama lang pala niya sa bahay. Ang tanga mo naman, Helen. Parang wala sa sarili si tatay. Paulit-ulit niyang nilalatigo ng buntot pagi si Helen na nagagawa namang umiwas. Kinuha ko ang pagkakataon para dahan-dahang puntahan si Nanay Selma. Naghihingalo ang matanda. Yung bala, Nay. Tatanggalin ko. Kailangan namin ng tulong niyo sa taas. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at dinukot ko ang bala na nakalawit sa kung saan siya tinamaan. Mga putok ng baril ulit ang narinig namin sa taas. Tulungan mo akong tumayo. Kailangan ko lang ng ilang segundo. Nang makatayo ang matanda, para bang umayos-ayos ang pakiramdam niya.
Agad kaming nagtungo sa kusina kung saan nagawang malaslas ni Helen ang dibdib ni tatay. Lumalaban pa rin siya at lalong galit na galit. Walang pag-aatubili na inatake siya ni Nanay Selma. Sinabayan ito ni Helen. Dito na nataranta si tatay at hindi niya naiwasan ang dalawang aswang. Buhay ka pa pala! Ah! Kinayod ni Helen ang kanyang mga matatalas na kuko sa mukha ni tatay. Lumuwa ang mga mata ni tatay sa tindi ng pagkayod sa kanyang muka. Nahiwa ang kanyang mga pisngi at labi. Walang bisa ang lahat ng pagsasanay niya bilang pulis sa dalawang galit na aswang. Para yan sa nanay ko! Sinakman niya sa leeg si tatay. Sinipsip niya ang dugo. At ito para sa mga bata. Luis, Isa, panoorin niyo habang dumadaloy ang lason na nagpapamanhid sa tatay niyo. Para sa iyo, Lando. Gusto kong magtagal ang pagdurusa mo. Gusto kong makita mo habang kinakain namin ng nanay ko ang bawat piraso ng laman loob mo. Si Nanay Selma naman ay kinagat din siya. Winarak ng dalawa ang dibdib ni tatay habang nanlalaki ang mata niya sa pagkagimbal at matinding takot. Totoo ang sabi ng aswang. May lason siyang nilagay ng kagatin si tatay dahil hindi ito makagalaw kahit pinagpipistahan nila ang mga lamang loob niya. Gising pa rin siya sa gitna ng lahat. Siguro, ito na ang pinakamatinding parusa na pwede niyang maranasan. Lumapit ako kay Luis na namumutla na. Pinisil niya ang aking kamay habang pinapanood namin ang pagkain sa lalaking nag-abuso sa amin buong buhay namin. Tapos na, Isa. Sa wakas, tapos na yung paghihirap natin. Hindi niya na tayo sasaktan. Tama ka, Luis. Hindi ko akalain. Dadating din pala yung araw na magiging malaya na tayo. Oo, huwag ka nang umiyak. Huling beses ka nang iiyak dahil sa taong yan. Pinunasan niya ang aking muka at ngumiti. Huwag ka nang gumalaw, Luis. Patingin nga ako ng sugat mo. Hindi ba tinamaan ka kanina? Huwag ka mag-alala. Dumaplis lang yun sa paa ko. Kahit na, Luis, nabaril ka pa rin. Kailangan nating magpunta sa ospital. Huminahon ka nga, Isa. Samahan mo lang ako sa albularyo para magamot at makaiwas sa impeksyon. Bukod sa malayong ospital, pag nalaman nilang namatay si tatay, baka ipaampun tayo. Baka paghiwalayin tayo ngayon na ulila na tayo. O mas malala pa, baka mag-imbestiga sila at malaman nila na tinulungan natin yung aswang para mapatay siya. Tiningnan namin ang bangkay ni tatay. Mukhang patapos na ang mga aswang sa pagpista nila. Hindi ako nakaramdam na kahit anumang takot nang tingnan nila kami. Salamat at tumulong kayo para maligtas ko yung nanay ko. Napakatapang ninyo, mga bata. Helen, anak, tulungan natin sila. Niligpit ni Nanay Selma ang bangkay ni tatay habang tinulungan ako ni Helen dalhin sa albularyo si Luis. Ay, salamat naman at ligtas kayo, mga bata. Opo, dahil kay Helen at sa nanay niya. Pero Mang Ernesto, si Luis po, pakiusap, kailangan po niya ng tulong. Kinamot niya ang paa ng aking kambal at hindi na nagtanong tungkol sa nangyari. Kahit alam niyang aswang ang kasama namin. Maraming salamat po, Mang Ernesto. Pasensya na po at wala po kasi kaming pambayad na pera eh. Ano ka ba, Luis? Huwag mo nang intindihin yon. Magpagaling ka na lang. Tiningnan ni Mang Ernesto ang aswang at sinuri ito. Kung tutuusin nga, dapat sila ay mortal na magkaaway. Pero umiling lang ang albularyo. Hindi na kailangan magbayad. Salamat sa pagligtas mo sa mga bata, Iha. Ikaw ba'y kailangan din gamutin? Nako, hindi na po. Okay lang po ako. Kusa din gagaling lahat pag natanggal ang bala. Si Isa po, Mang Ernesto. Yung mga braso niya at kamay. Nalapnos po yan at saka may mga sugat din siya. Marahil ay ngayon lang kami nakaramdam ng pag-aalaga. At dala na lang din ang lahat ng matitinding nangyari sa mga nakalipas na araw. Dahil nang malapatan ng gamot ang mga sugat ko.
Napaiyak na lang ako. Salamat po. Matagal na panahon na kasi kaming nagtitiis sa kamay ni tatay. Ngayon lang kami nakahinga na maluwag. Huwag kayong mag-alala. Gagawa natin ang paraan lahat. Ligtas na kayo. Ligtas na tayong lahat. Pag-uwi namin ay parang walang nangyari sa loob ng bahay. Maayos ang lahat at wala ni isang bakas ng dugo. Walang makakaalam na may nangyari dito. Pwede na tayong umalis. Gusto nyo bang sumama sa amin sa bundok, mga bata? Pangako walang aswang ang mananakit sa inyo doon. Gustuhin man natin silang isama, anak. Hindi maaari. Bakit po? Mas gusto na namin sumama sa inyo dahil mabuti kayo. Kesa naman sa ibang tao na masama ang ugali. Mas marami pang tao ang masahol ang ugali kaysa sa mga aswang. Pasensya ka na, Isa. Pero dahil kami ay mga aswang, nasa panganib pa rin kami. Gaya ng sabi ng tatay ninyo, maraming gustong magbayad para aralin kami. Kung sasama kayo sa amin, baka mapahamak lamang kayo. Meron pa ba kayong ibang mga kamag-anak? Tama, Isa. Wala na si tatay. Maaari na tayong tumira sa ating tiyahin at pinsan para hindi sila napapahamak. Kinabukasan ay umalis na kami sa bahay na naglaman ng ilang taong pang-aabuso sa amin. Nagpaalam na kami sa dating buhay at hinarap ang panibagong kinabukasan. Hinatid kami ni Helen sa aming mga kamag-anak, ang mga natitirang pulis sa presinto. Pinagpalagay na sumunod na namatay si tatay, katulad ng mga kasamahan niyang pulis. Totoo naman ang kanilang espekulasyon. Pinatay nga talaga siya ng mga aswang. Sinuportahan kami ng aming mga kamag-anak sa pagtatapos ng pag-aaral. Lumipas ang mga taon at nakahanap na rin kami ng sariling trabaho. Pulis na si Luis, pero yung mabait na uri. Malayong malayo kina tatay. Naatasan siya sa pagresponde sa mga kaso sa mga kababaihan at mga kabataang inaabuso. Ako naman, nagtatrabaho sa isang klinik. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami sa buhay ng aking kambal. Nakakatanggap pa rin kami ng liham mula kay Helen at Nanay Selma bawat taon. Tahimik ang buhay nila sa bundok at wala nang bumalik para hulihin sila. Kaming dalawa naman ni Luis. Nilagay na sa nakaraan ng lahat ng aming pinagdaanan. Wala na ring saysay kung babalik-balikan ang mga nakakalungkot na bagay. Masaya na kami ngayon. Gusto ko lang talagang ibahagi sa lahat ng nakikinig na kung may pinagdadaanan kayo, kapit lang, magiging okay din ang lahat. Dito na po nagtatapos ang aming kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo.